Hi everyone! Welcome to the Empath Art. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life and guidance ang ating mababatid. So, sa remaining months of this year, 2023, ano kaya magiging kaganapan ng inyong love life or connections with your person ngayong October, November, December. Basta these remaining months of 2023. Tingnan natin ngayon kung ano bang mangyayari. Ano magiging kaganapan sa inyong connections ng person mo. Spirit guides, send us messages for the remaining months of 2023. Ano magiging kaganapan sa kanilang connections. Mga possible na mangyayari. Mga mensahe. Tingnan po natin. Spirit guides, sending messages, mga love messages about their connections with their person na possibly mangyari these remaining months of 2023. Okay, take what resonates lang po since this is collective or general reading. Seven of Wands. Yan, maybe yung person mo magpupursige yan na makausap ka, puntahan ka at i-work out ang relationship ninyo. Page of Wands, kasi nandun pa rin, di ba parang nag-start yung kanyang pagnanais na mapuntahan ka. Yung fire, yung apoy sa kanyang damdamin ay muling nag-aalab. Meron ditong death because there is a rebirth dun sa person mo. Ibig sabihin yan, merong malaking pagbabago dun sa person mo. Merong transformation. No, kung dati ganito ugali niya, kahit anong kasama pa yan, nagbabago rin naman ang mga tao. Okay, so merong transformation dyan. Kaya siguro, nakapag-realize na yung person mo na ito yung Ace of Cups. Ibig sabihin yung person mo mag-o-offer niya ng panibagong simula. Ace of Cups dito is yung pagmamahal niya, no, nandyan yan at gusto niyang bigyan ng pagkakataon to start over again. Renewed love. Panibagong simula. Because itong person na to, mapagmahal naman talaga siya. No, maaring may nagawa lang tong hindi maganda sa inyo before, pero I think this person deserves a second chance. King of Wands. Merong King of Cups, King of Wands naman to. Meron pang another person involved dito kaya siguro medyo nalilito ka. Kung yung person mo nagbabalik sa'yo at merong another person na nag-o-offer din sa'yo ng isang romantic relationship. Nine of Cups. This will be your wish fulfillment. Alin man sa kanila, it's your wish fulfillment, no? Six of Cups. Ito, maybe your person is younger than you. Nagre-reminisce ka ng mga memories together with that person. So, kung nagre-reminisce ka ng memories, yung person mo na ano yan, yung before, di ba? Ito, nangyari sa inyo, Tower. Nagkaroon talaga ng malaking kaguluhan sa inyong dalawa. Pero ang ano niyan, dito yung person mo is in deep sorrow. Ito na yun, no? Kaya meron ditong death card. Kasi dito sa Five of Cups na to, ito na yung matinding pagsisisi niya sa mga nagawa niya sa'yo. Kaya nga, Knight of Wands. Pero itong si King of Wands, no, pursigido rin to na ano, talagang
mapatibay pa yung connections niyo. Siguro friend mo na to or nag-uusap na kayo nito, itong bagong to. Two of Wands. Itong bagong to, maaring ka-LDR mo to. No, so palagi kanyang iniisip, what if magkita na kayo? What if talagang i-push niya ng gusto? Ang dami niya mga plano. Push niya ng gusto yung sa inyong dalawa. Temperance, huwag ka magmadali sa pagpili muli. No, maaring pwedeng tanggapin mo na yung person, i-forgive mo yung person mo, pero nasa sayo pa rin yan. Kung sino sa kanila yung tatanggapin mo, yun talagang masasabi mong makakasama mo na. Three of Pentacles. Sa new connections mo, or dun sa person mo na nagbabalik, o Three of Pentacles, it will work things out. Ibig sabihin yan, magiging maayos na yung inyong connection. Ang hirap no, kapag kasi merong mahal mo yung taong yun, tapos nagbabalik sa'yo, tapos ramdam mo na mahal mo pa rin siya, at ramdam nandun na yung matinding pagsisisi niya at gusto ng panibagong pagkakataon. Tapos meron din naman isang tao na yung pa talagang nais niya na magkaroon kayo ng strong connection. Tapos ramdam mo rin naman at masaya ka at natutuwa ka kapag magkausap kayo. So, nandiyan yung kailangan mong timbangin talaga sa puso't isipan mo. Sino ba sa kanila? So, maaring itong remaining months of the year, medyo kailangan magmuni-muni ka, pakiramdaman mo ang pintig ng puso mo, at syempre, pakaisipin mo ng husto, sino ba talaga sa kanila? Yung nais mo, yung na-visualize mo, yung nais mong makasama in the future. Wait. Huwag daw magmadali. You have to wait. And there will be abundance in your life. So kung sino man sa kanila, all you have to do is to pray and ask for guidance. Ask for signs. Kasi sino man sa kanila, it will lead you to your future with this person. At ang pinaka-importante dyan is God will be the center of your relationship. No matter what. Okay? So, you will have abundance together. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.